real progress. Pero hindi yan ang realidad. Bonus lang yan. Salamat ang Kristiyano, binigyan ng Diyos, makapagtapos. Biyaya yun. Hindi lahat may oportunidad na makapagtapos. Amen? Biyaya na kayo magkamal na mga pera. Bonus yun. But mind you, hindi yan ang realidad. Huwag mong sabihin, tiwasay ang buhay mo dahil meron kang lahat ng bagay. Walang katiwasayan sa hindi nag-a-advance sa buhay pananampalataya. Are you with me? Yan niyo po ang verse 47. Balik tayo sa text. Ito yung realidad. Ito yung totoo. Ito yung makatotohanang advancement. Amen. Na nangagpupuri sa Diyos. Wow. Ano niyo ba yung nangagpupuri sa Diyos? Maraming ang tingin sa Diyos ay paok-ok. Maraming ang tingin sa Diyos ay palabo. Marami ang tingin sa Diyos ay palayo ng palayo. Pero hindi mo pupurihin ang Diyos kung malayo ka. Amen? Nung makita ni Isaiah ang Panginoon, doon sa Isaiah, and I saw also the Lord. Saan? Nakaupo sa luklukan, matayog. At nakita din niya ang seraphim, na may 6 na pakpak at tinatakluban ng kanyang 2 pakpak ang kanyang mga muka. At sila'y sumisigaw, banal, banal, banal. Mga kapatid, pagkita mo ang Diyos, imposibleng walang effect. Nakakita ka nga lang ng magandang babae, may epekto Nakakita ka lang ng maganda sasakyan, may epekto Wala ka namang pambili. Tama ba? Nakakita ka lang, nakaamoy pa ng masarap na pagkain, may epekto Nakita mo ang Diyos, nakilala mo ang Diyos, sumampalataya ka sa Diyos, and then wala lang. Kaya hinahamon ko din yung katotohanan ng sinasabi mong, nakilala ko na ang Diyos. Hindi biro yun. Ano ba? Sabi ng talata doon, nung makita ni ang tingin niya sa Diyos ay matayog, mataas. Hindi sa tipong parang basta na lang babaliwalain. Pwede siyang ikipit balikat, pwede siyang hindi igalang, pwede siyang hindi sundin, pwede siyang isahuli. No, ang kita na Isaiah, matayog, mataas, siya ang pinakamataas sa lahat. Hindi ang asawa natin. Hindi ang mga anak natin, hindi ang pera natin, hindi ang ari-arian natin. Ang tunay na kakamulaglag sa Diyos, nakikitang siya lang ang pinakamataas. Pag hindi mo nakita yan, walang epekto yan sa iyo. Ipahuhuli-huli mo yan. Kaya marami kang walang linggo kasi hindi mo na siya nakikitang mataas. Kaya dumadami ang mga linggo na wala ka sapagkat may nakita ka ng akala mo'y mas mataas sa Kanya. Mga kapatid, kung mulaga ka, walang mataas sa Diyos. Amen? Amen. Tunay ho ba yun? Tunay ho ba yung tala na Isaiah? Kaya ba naniniwala sa Bible? Naniniwala ko ba sa Bible? Huwag niyo sabihin sa akin naniniwala kayo kung walang epekto sa iyo ang Bible. Yung drama nga, may epekto sa iyo Drama yun. Yung nga marites, may epekto sa iyo Marites yun. Hindi, wala lang. Pag nakilala talaga natin ang Diyos. Nung binubulay ko yung Isaiah, kapag nakita mo ang Diyos, meron kang tamang pananaw sa Diyos. Kapag ang sino man talaga yung nakakilala sa Diyos, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa Diyos. Ang Diyos ay hindi huli,
siya'y una. Ang Diyos ay hindi hamak, siya ang pinakamataas. Pandalwa, kapag nakita mo ang Diyos ng totoo, hindi lang may tamang pananaw ka sa Diyos, may tamang pananaw ka maging sa templo. Alam mo bakit? At ang templo'y napuno ng kanyang kaluwalhatian. Dahil ang kanyang laylayan, napuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Kung talagang mulat at kilala natin ang Diyos, hindi lang tama ang ating pananaw sa Diyos, tama din ang ating pananaw sa bahay ng Diyos. Dapat wala nang magandang lugar kapag linggo, kundi ang bahay ng Diyos. Hindi ang parang, hindi ang beach, hindi ang resort, hindi ang ulbo. Bahay ng Diyos! Are you with me? And mind you, marami nang maliit ang tingin sa Diyos. Yan? Ako'y niwala, mas malaki pa rin. Mas tama pa rin ang tanaw mo sa Diyos, tama ang tanaw mo sa bahay ng Diyos, kahit pa araw ng linggo ay triple pay. Kung kita mo ang Diyos. Amen. Amen. Kala nyo umawit, all power, all victory, lahat kanya yun. Pahiram lang sa iyo ng Diyos ang pagtatagumpay mo. Kanya yan. Ang buhay may pahiram din lang ng Diyos. Kanya yan. Wala tayong atin. Alam mo ang ating kahihiyan. Ang ating kasalanan. Pero lahat sa Diyos. Kung nakikita mo ang Diyos ng ganyan, paano mo siya ihuhuli? Paano mo siya ilalagay sa mababa kung siya ang pinakamataas? Amen? At alam ba nakita niya? Hindi lang tamang pagtingin sa Diyos, tamang pagtingin sa bahay ng Diyos, maging tamang tingin sa buhay. Alam mo, nung makita ng Diyos, nung makita ng seraphim ang Diyos, nahihiya sila tinataklo ba ng kailang mga muka? Lalo naman si Isaiah. Yung mga seraphim walang kasalanan, nahihiya. Ay lalo naman si Isaiah, sawa ko, sapagkat ako'y may maruming labi. Alam nyo, kaya tayo'y mayayabang. Hindi natin nakikita kung sino tayo. Bakit? Hindi kasi natin nakikita kung sino ang Diyos. Kapag hindi natin nakikita kung sino ang Diyos, ang yabang ng tingin natin sa ating sarili. Lahat ng kayabangan dahil ng malabong pagtingin sa pinakamagaling at pinakamataas. Yan. At alam niyo ba, ang nakakita sa Diyos, hindi lang may tamang pagtingin sa Diyos, may tamang pagtingin sa bahay ng Diyos, may tamang pagtingin sa sarili, may tamang pagtingin sa gawain ng Diyos. Hoy, makinig ka, huwag kang tumulog. Kaganda-ganda na sinasabi ko ng problema mo. Amen. Makinig kayo. Pagrespeto yan sa Diyos. Walang mananambang tulog. Ito sasabihin ko sa inyo, walang tulog na sumasamba sa Diyos. Sayang naman, nagpabango ka, naligo ka, nilabanan mo ang lamig, yung pala may tutulog ka lang dito. Sayang! Amen? Tama ba? Makinig! Mahina ba ang aking sound system? Mahina ba? Malabo ba ang aking pangangaral? Naiintindihan ba? Hey, are you listening? Alam mo, masakit sa akin pag nakakita ng tulog. Bakit? We disrespect God. Listen. I'm not here to entertain you. I am here to preach the Word of God. Tamang pagtanaw. Ano sabi ng ayat? Sabi ng Diyos, sino ang susuguin ko sa ganang akin?
Sabi na Isaiah, "Here am I, send me." Hindi mahirap maglingkod ang tunay na nakakakilala sa Diyos. Amen? Amen. Kaya, ang reality ng advancement ay hindi material. Bonus lang yan. Salamat, may maganda kang bahay, purihin ng Panginoon. Kaya kung pinagpala ng magandang bahay, mas lalong umasenso dapat ang pagmamahal mo sa Diyos. Ang tunay na pinagpapala, nagiging pagpapala. Tatandaan ninyo ha, ang tunay na pinagpapala ay nagiging pagpapala. Ngayon, kung ikaw ay pinagpapala at hindi ka nagiging pagpapala, nayabang ka laang. Salamat kung kayo ay nakakita ng 100,000. Purihin ng Panginoon, hindi lahat ganyan. Amen? Ako, 200 lang eh. Sa panaginip. Ang aking support ay 30K monthly. Ang aking offering ay 12,000. Babawasin doon. Kasi 40%. Bukod pa yung ibang giving. Kasi ako'y nahihiya na ang laki-laki na itinatanggap, liit na liit nang ibinabalik sa Panginoon. Ang sukatan ay nag-a-advance din ang iyong pagmamahal sa Diyos. Man, hindi yung dami ng iyong kinamkam, kundi kung ano yung nagamit sa Diyos. Man, kaya ba'y kinakausap pa ng Panginoon? May dating pa ba ang mensahe ko sa inyo? Kumusta nung kayo magswelduhan? Naibigay nyo ba ang tithes nyo? Yung totoo lang. Naibigay nyo ba ang tithes nyo? Yung offering nyo, naibigay nyo? Kayo ba nasuporta sa mission? Ang ganda ganun. Salamat sa mga naglalagip sa pastor at sa workers. Purihin ang inyong Panginoon sa inyong buhay. Bagaman kayo ay nagsisikap, naghihirap, nagsasakripisyo, your labor in the Lord indeed is not in vain. Dahil yan ang tunay na advancement. Tingnan niyo po, verse 47, praising God, ibig sabihin, matindi ang dating ng Diyos sa kanilang buhay. Para yung anghel, yung seraphim, sumisigaw, banal, banal. Ang lakas ng impact ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya pag naman sila magpuri sa Diyos, kung ang Diyos ay sa tingin nila, hindi ka puri-puri, at sila'y nililingap ng tao. Alam niyo ba ang tunay na malago? Tuwa sa iyo ang Diyos, tuwa rin sa iyo ang tao. Amen. Huwag mong sabihin makadiyos ka. Sama naman ang ugali mo. Huwag mo naman sabihin ang ganda ng paikitungo sa kapwa. Pero kumusta sa Diyos? Dapat balanse. Umari lamang sa Diyos. Amen. Ang tunay na malago, maka-Diyos, makatao, hindi makamundo. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesus, Luke chapter 2, verse 52. Andiyan po ba kayo? And Jesus increased, advanced, in wisdom, and in stature, and in favor with God and man. In favor with God and man. Tama ba? Yan ang realidad ng nag-a-advance. Kumusta ho tayo sa Diyos? Napakahirap ng pinapalakpakan ka ng tao, pero ang Diyos ay pighati sa atin. Nanindihan niyo ba yun? Alam niyo po, ang tunay na anak ng Diyos, hindi dapat man-pleaser. Amen. Hindi dapat man-pleaser tayo. Pero ako naniniwala, kapag napi-please natin ang Diyos, automatic, napi-please sa atin ang tao.
Ba, kapag ikinakay na kay Kristo, bagong nilalang sino hindi matutuwang tao sa iyo? Kapag ikaw ay na kay Kristo, kapag ikaw ay binago ng Diyos, abay matutuwa din sa iyo ang tao, hindi lang ang Diyos. Abay, dati kang magsasabong, ngayon nananabong na lang. Amen ba? Ganun yun. Posibleng natutuwa sa iyo ang Diyos, tapos ang tao hindi ka aayos sa tao. Hindi. Pwedeng usigin ka, hindi dahil sa iking masama, kundi sila naiinggit. Pero ang punto pa rin, ang tunay na maganda sa paningin ng Diyos ay dapat maganda rin sa paningin ng tao. Amen. Amen. Yun And Jesus increased in wisdom. Habang sana tayo natagal, tayo na may natututo na. Amen. Hindi tayo walang tinagalan. Not for worse, but for better. Amen. Kapag tayo'y matagal ng Kristiyano, matagal na tayo na kay Kristo, matagal na tayong pinatawad, matagal na tayo nagbabasa, matagal na tayo nakikinig, matagal na tayo nagsisimba, dapat nag-i-increase in wisdom. Ay, matawad na lang din kung hindi natin maabot itong stature na ito, no? Ay talaga mayroong pangalay si Pastor Porto. Pero ito malupit, and in favor with God and man. Kaya dapat ang mga Kristiyano nagsisikap maganda ang patutuo. Ang tunay na malago, hindi lang natutuwa ang Diyos, pati tao. Kayo mga young people, sana kayong mga ligtas, natutuwa ang mga magulang nyo sa inyo. Abay, bagay itong aking anak na ito, nung mapasama simbahan at nakakilala kay Kristo, ay sumipag. Aba, akalain mo hindi na marunong magwalis. Hindi marunong maglaba. Alam mo, mapupulaan tayo dito. Abay, wag ka na sumimba, ganyan pa rin naman ikaw Are you with me? Ay. Dati naman hindi naninigarilyo, ngayon naninigarilyo na. Dati naman hindi nag-aalak, ngayon na yan Lahat ng alak Hindi maganda yan. Amen. Sana may maganda din tayong patutuo sa paggamit ng cellphone. Hindi yung batang-bata ka pa na, ikipagligawan ka na. Amen. Kala nyo ga, basta na yan. Kaunti na nga ng baon, ipang dodota pa. Ano nga yung busong ngayong yung sugal dyan? Scatter. Maganda scatter abroad. Mga people, listen. Magsipag ka. Umunlad ka. Umunlad ka sa Panginoon. Amen. Pagdating sa wisdom, pagdating sa maging sa kaayusan, umunlad tayo. At ang tunay na reality ng advanced life, pagbibigay lugod sa Diyos at pagbibigay lugod sa tao. Amen. Mga kapatid, obligasyon natin yan. Obligasyon natin yan. Wag sana tayong mabalita ng ating kapitbahay, tayo pa numerong unong. Amen. Nako. Kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dati mga bagay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Kahit hindi ka umimik, kung hindi ka talaga maimikin, naimik ang buhay.
Tama ba? Oo. Ako yung nakakita ng hindi naimik pero nakapag-akay ng kaluluwa. Meron din tayo dito, si Dina, hindi ito naman yung niyayakag ni Percival. Hindi naman yung niyayakag. Pero naobserbahan ang kanyang buhay. Ba't itong si Percival, linggo'y laging wala? Hanggat tinanong, saan ka napunta? Ako'y nasimba. Aba, ako kayo pwede sumama dyan. Oh, hindi naimik. Pero inoobserbahan. Alam mo, tunay ng malago, naobserbahan na talagang ikaw ay nasa Diyos. Nilingap ng bayan. Ba, hindi kapitbahay lang. Bayan. Ang tanong, baka kapitbahay pa, hindi ka kilalang Kristiyano. Yung pa kayong bayan. Kung ultimong kapitbahay mo, hindi ka halatang Kristiyano, bakit? Ang kanta lagi sa bahay mo yan, binibirot siya. Wala ang tupang ligaw, ang tanging halay ko ay surrender all. Tapos ang pinapanood sa cellphone, wala mang kaloryat-loryat. Oy, kay ano? Kay ano? Kay Kristiyano nga. Abay, Kristiyano, nag-a-advance. Di pagka sa sweldo, advance agad. Wala pang kinsinas pwede kang maka-advance. May pag sa Panginoon niya, tagal na walang advance. Walang advancement. Huwag kang maawa kung hindi ka nayaman. At least sana, mayaman kang espiritual. Hindi yung wala ka na nga sa lupa, wala ka pa rin ng bagay ng espiritual. At ang Diyos ay hindi madamot. Kung kaya niya tayong pagpalaing espiritual, kaya ka rin pagpalaing material. Pero, huwag kang umasa na niya pati kay material ay pinagpala ka rin espiritual. Ako iniwala, mas automatic pa na pinagpalang espiritual kaya kapag papalaing material. Pero nakita ko, hindi lahat ng pinagpalang espiritual, pinagpalang material. Tingnan niyo po ang buhay ng mga apostoles. Tingnan niyo po mismo ang buhay ng Panginoong Jesus. Pero siya ba'y advance? Sabi, siya'y nag-increase. Are you with me? Verse 40, chapter 2, verse 40. Tingnan po natin. Andiyan po ba kayo? At lumalaki ang bata. Dapat ganyan. Pag bata, lalaki. Sa mga tingin sa atin ni Irila. Mag-uusap tayo mamaya sa office. Hindi, siyempre lumaki na din naman siya. Normal lang na asahan, physically, nalaki din. Diga? Lalo't ikaw ay 10 taon na, 15 taon na, 20 taon na, ay dapat lumalaki ang bata. Tama ba? Dapat may advancement. At lumalakas. At napupuspos ang karunungan. Kalaan mo yung mga level, lumalaki, lumalakas, napupuspos. At sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Yan po yung advance. The reality of advanced life. Hindi lang physical na usapan. Hindi lang pinansyal na usapan. Lalo yung sa biyaya. Lalo yung sa spiritual. In fact, ang pinakamahalaga ngay spiritual. Wag ho tayong madaya ng mundong ito. Maraming tao sa pagkukumab sa mundong ito nawala na sa Diyos Kahit pa maging iyo yan, timawa ka pag wala ang Diyos sa iyo. Si Solomon, lahat ng pinapangarap nyo, pinapangarap ko, nakamtan ni Solomon. Nabasa niyo ba Ecclesiastes? Yan pa ang mahirap Advance na advance ka sa teknolohiya.
Advance ka sa cellphone. Advance ka sa maraming bagay. Pero sa karakter ng Bible, wala kang alam. Sino kaya si Solomon? Yung ka, pastor, yung may alagang pagong. Oh. Ito mo yan? Anong gusto ng tao? Karunungan. Matindi ang karunungan ni Solomon. Nakakausap niya ang hayop. Nakakausap niya ang puno. At siya ang ginamit ng Diyos masulat ang Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Pag sa talino, matalino. Kaya nga siya yumaman. Anong gusto ng tao? Pag-aari. Ang kanyang bahay, palasyo. Ang pintura, gold. Hindi pinturang ganyan. Gold. Ayaw na nga niya ng silver at ng bronze sa kayamanan. Sa babae, 1,000 lang naman. Ang lupit nito si Solomon. 1,000 ang babae. Nanakang kaya lahat yon ng tigagalwa. Sa kabantugan, kilalang kilala si Solomon. Sa tauhan, marami siyang tauhan. Pero siya'y sumulat ng Ecclesiastes. Wala palang kwenta ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Ito'y kapaguran lamang. Walang maganda sa tao, kundi ang matakot sa Diyos at sumunod sa Kanya. Yung inabot mo, wala sa kalingkingan ng inabot ni Solomon. Pero nagkaroon na siya ng payo. Lahat ng gusto mong hagilapin na hiwalay sa Diyos, kapaguran lamang. Nagkaroon ka ng 10 sasakyan. Ang tanong, mapagsasabay-sabay mo kayong patakbuhin. Wow, magaling ka pa, tol. Ang ganda mo sakyan. Kala mo ka, tuwang-tuwa ka. Karanasan natin yan. Yung maintenance. Yung tricycle, tinamad na si Jerome gawin eh. Tinatamad na akong gawin, are. Kaya nga inilagay mo yung mga mumurahin lang, kaya madaling masira. Maganda lang tingnan, dami mo sakyan. Pero tanungin mo yung maintenance niyan. Yun na lang diesel niyan. Yan ang langis niyan. Ay, ang ganda pa ng daan sa Taysan. Hindi lang dito may mina ng buhangin, may mina ng semento, may mina ng graba, mina rin ng lubak. Tapos ang ating driver pa naman mayuyuming magpatakbo. Akalain mo, pati bikote nawawala sa linya. Mamaya lalapit sa akin, Pastor, ano na naman? Sira ang brake. Ay, yung mag-change oil? Yung pang-change oil? Butas ang bubong? Akalain mo nasa loob ng jeep, nakapayong? Hindi hubiro yan. Tuwan-tuwa kang magkapamilya. Pag nagkaanak, alam na may pakainin mo na lang ng supak. Paaralin mo pa yan. Amen? Ang malupit yan, palalakihin mo dapat may pagkatakot yan sa Panginoon. Mga magulang, tamang pinapag-aaral ang inyong mga anak. Pero ang dapat matutunan niya ay ang Panginoon, higit sa lahat. Are you with me? The reality of advanced life. At tignan niyo po, 180 ng Luke. At lumaki ang sanggol. At lumakas sa espiritu. Tayo lumalaki lang, lumalakas lang physical, pero lumalayo sa espiritu. Dapat pareho. Pangkatawan, pangkaluluwa. Tama ba? Ang laki nga ng katawan mo. Ay, kumusta ang spiritual life mo?
Si Kristo ang nagpakita ng totoong advanced life at ng balanced life. Kung lumalaki ka sa katawan, dapat lumalaki din ang iyong spiritual. Hindi yung naiwanan ng spiritual life mo dahil ng katawan mo o kaya ng material na bagay. Amen. But my point is this. Is God able to advance your life? Is God able? Kaya yan. Lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Number 2, not only the reality of advanced life, but the road. Also the road to an advanced life. Ano ba yung landasin? Ano ba yung dadaanan? Ano ba yung mga means? Una, verse 37 hanggang 47 yan. Wala tayong puntos dyan, babasahin lang natin. Nang marinig nga ito ay nangasaktan ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Una, na para makarating tayo sa gustong mangyari ng Diyos na kayang gawin niya. Alam mo, ang dadaanan, alam mo ang gagawin ng Diyos? Una, palalambutin muna niya ang iyong puso. Hindi ka lalago, hindi ka mapalalago ng Diyos kung hindi mo na niya palalambutin ang iyong puso. Pag ikaw ay palaban sa Diyos, don't expect progress. Mga kapatid, itong tatandaan ninyo, ha? Huwag niyong iisiping laging pangmundo pananaw ang advancement. Dahil may tagpo na tinukso ni Satanas ang Panginoon. At anong kanya itinukso? Nakikita niyo ba ang lahat ng iyan, Panginoon? Kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng iyan. Are you with me? Amen. Mind you, may karibal si Kristo sa pagsamba. May persona din na gusto siya sinasamba. At kaya ka niyang payamanin, kaya ka niyang aliwin, huwag mo lang sasambahin si Jesus. Are you with me? Ay! Ay! May tamang paraan ng pag-asenso. Kaya not all success are good success. Sabi ng Joshua 1:8. Ang salita ng kautusan ito ay huwag hiwalay sa iyong bibig. Kundi ito iyong pagbubulay ni araw at gabi, at iyong isagawa, at magkakaroon ka ng mabuting katagumpayan. Ang mabuting katagumpayan nakasalalay dito. Paano ka sasalalay dito kung puso may matigas? Baka nga ngayon, mamaktol ka na, sabi mo lang, iadali kay pastor. Pag ikay nakabuhay ng katulad namin, ay awang ko rin lang. Yan. Yan. Bakit? Hindi ka ba nauunawaan? Pwede hindi kita maunawaan, pero nauunawaan ka tiyak ng Diyos. Amen? Hindi naman pipilitin kang magpastor kung hindi ka pastor. Hindi ka naman pipiliting pareho ang trabaho mo ng pastor at ikaw hindi pastor. Ang pareho nating trabaho, mahalin ng Diyos. Pero hindi lahat na nagmamahal sa Diyos magpapastor. At magpo-full time. Pero lahat ng tunay na anak ng Diyos, dapat nagmamahal sa Diyos. Amen? Kayo habang nakikinig, masaya o natutol? Pag ikaw'y masaya, God is able to advance your life. Pero ikaw ngayon, kala mo kung pastor niya kung sino mapagsalita. Kala mo kung sino hindi nagkakamali. O ako na magsasabi, nagkakamali talaga ako. Araw-araw yung nahingi ng tawad sa Diyos. Kaya tinutuwid ko na yung iyong pwedeng isipin. Ha? Ako ba'y laging active? Nahingi din ako ng tawad. Lord, ba't ako'y pastor, ako'y pangkal?
Tulungan niyo akong huwag maging pangkal, pastor ako eh. Lagi bang mainit ang pastor? Hindi. Mainit ang puwet. Kanina pa nakaupo. Pero yung sa Panginoon, hindi lagi. Kaya nananalangin. Amen? Pero dahil sa ako ba ay hindi laging mainit, ay ikakatwiran ko na yun. Maliting sabihin, ako'y tao lamang. Magaling ka tao ka, hindi ka kung ano-ano. Ipagpasalamat mo kay tao, wag mong laangin. Amen? Ako'y mahina. Kaya nga tayong mahina para lumapit sa Diyos. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Hindi ang ideyang, kala kung sino mga yan. Ang sabi, anong gagawin namin? Sa gisag na ang puso'y malambot. The road for an advanced life, be humble. Be teachable. Dapat natuturuan pa tayo. Amen? Sapagkat lahat ng itinataas, bumababa muna. Pero ang nagmamataas, ibinabagsak yan ng Panginoon. Ang malupit nito, kaya nga minsan nakapag-minsaya ko sa inyo, mas paniwala pa ako si Lucifer ay magmataas eh. Bakit? Ay sa gandang klase ng anghel. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng anghel. Amen? Oy, nakikinig ko ka kayo? Oh, pwede magyabang talaga eh, sa ganda eh. Ay, ikaw, ang ano ito, pinagyayabang muna. Baka hindi tayo mangalingkingan sa itsura ni Lucifer. Kaya minsan naniniwala pa talaga kung pwede magyabang yun eh. May ipagyayabang. Pagsayaman. Tingnan niyo po yung inaari-arian ni Lucifer. Lahat ng mamahaling hiyas nasa kanya, talagang magyayabang yun. Ay ikaw, wala na may di wala, kalami ko sino. Naku po naman, mahiya ka naman sa kalisma. Tumaka-ismer. Alam mo, may pagmamalaki nga eh. Nakakaaniga yung mga taong walay di wala naman, akalami kung sino. Amen? Basta wala ba ditong aircon? Alam mo naman, yung bahay may sawala eh. Merong minsan natin dito eh. Naubusan lang ng toilet na yung paper. Kayo na may maglagay ng toilet paper sa inyo. Napakadalang umatin eh. Ang dami nang nasabi. Samantala sa kanila, pasa ang ginagamit. Pasa ba yun? O saha? Saha pala, saha. Tama ba yung pasa? May pasa rin, di ba? Yung kimuna. Pasador. Pero pasa ang tawag namin sa amin. Noon di pa uso yung mga whisper na yan. Noon na yan, cry. Hindi whisper. Ang lola ko yung gamit ay pasa eh. Kita mo yan, walang sakit. Kasi ngayon, mga ginagamit nyo, pinanggagalingan niya ng mga sakit. Dahil ng mga chemical. Tingnan noon. Ang anak pinakamababay 10. Ayos pa rin eh. Ngayon, pag nakaisa parang tama na eh. Bakit? Ay mamamatay na sa susunod. Mga ginagamit, kinakain, puro chemical, pampababa, pampahuna ng katawan. Ayun eh. Tayo napapunta dyan. Sana, anong gagawin ko? That pictures of humility. Walang mag-a-advance na totoo. Si Kristo nga'y Diyos, nagpakababa. Ay, sino ka naman para hindi? Amen. Si Lucifer, mayaman. Kaya nagyabang. Matalino. Skilled. Siya ang pinakamahusay na sa instrument, sa flute. Pero tayo, bago tayo, pasingtabi po, huwag tayong maaarte. Amen? Alam ba kung saan tayo deserving? Sa hell.
Biyaya lang tayo'y iniligtas. Amen. Amen. Padalwa, verse 38. Alam mo, pag pinatulak kong utak ko, sarap magbulay. Sinabi sa kanila, Pedro, mangagsisi kayo, mga kapatid. Hindi ka dalago kung wala kang laging pagsisisi. Amen? Hindi maiwas ang magkamali. Pero wag mo din sanang iwasang nagsisisi lagi. Pero nagsisising nababago sa pabago. Alam nyo, mahirap po yung ikinagsisi sa kasalanan yun, doon ka naman lagi ng doon. Hindi ka nababago. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nadadala. Dapat ang kasalanan kinakadalaan, hindi kinakadalasan. Ang kasalanan dapat kinadadalaan, hindi kinadadalasan. Are you listening? Amen. Oy. Ganun pa man. Yan ang road for an advanced life. Mangagsisi kayo. At mga pabautismo, kung ligtas ka na, huwag kang manatiling ligtas lang. Amen? At huwag mong sabihin na ang mahalaga sa akin ligtas na kahit walang bautismo, kahit walang church. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Alam mo, kung ligtas ka lang, ba't ba tayo ni Cristo ang church? Why Jesus said, I will build my church. Kung hindi mahalaga ang church at maligtas ka lang, ba't ba siya nagtayo ng church? Walang lalagong Kristiyano na wala sa church lagi. Amen. At saka kung malago ka namang Kristiyano, hindi mo haalisin yan sa iyong buhay. Hoy, klaro ba to? Klaro ba ito? Gusto nyo ba ng mansyon sa buhay? Umiipod, umuusar, nagpa-progress, at iniaangat ng Panginoon. Secondary lang yung material. Secondary lang yung position sa inyong pinagkatrabuhan. Ang pinakapangunahin, yung buhay sa Panginoon. At sinabi sa kanila, Pedro, magsisi kayo, magpabautismo. Verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon ng Diyos sa Kanya. Verse 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Ano ibig sabihin niyan? Walang Kristiyanong mag-a-advance kung ang kaligayahan mo pa rin kasama, kaulayaw, kaibigan, ay mga likong lahing ito. Amen. Amen. Yung ang kabarkadahin lang, kaibiganan, kalapatang ugali, ang unbeliever, hindi dapat eh. Di lalo kung mapapangasawa mo yun. Lalong hindi pwede. Amen ho ba? Tama ho ba? Lagi ang pinakamaganda sa mapapangasawa, parihong nasa Panginoon. Parihong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nakikinig pa. Pinipigilan ko sarili ko, ayoko nang sumigaw na nang sumigaw. Ipakita nyo sa inyo na kayo nakakatuwang pangaralan. Amen. Amen. Kasi nahihila ko eh, malapit na eh. Kasi gusto ko, maliwanag naman eh. Tama? Gusto nyo ba mag-advance ang buhay? Maghanap ka ng magandang kaulayaw. Amen. At kayo naman mga matured, maghanap kayo ng ididisipulo. Wag laging kayo-kayo. Mga Kristiyano, young people, YS, married, magkakamukha na kayo eh. Iba naman ang inyong lipunin. Yung mga bago naman. Amen. Inyong pameriendahin. Ano, babalik ka? Yeah.
Inyong disiplina, kunin nyo ang number, cellphone number. I-chat niya, kumusta yung pakikinig? Ang ganda, kaso lang may maingay akong kadais. Kaya mag-iingat kayo. Pastor, ako yung matin sa inyo. O, kumusta naman? Wala akong naintindihan kasi may isang membro kayo, umimik na ng umimik. Kaya nakakalungkot yan. At sabihin ko sa inyo, hindi ako nagpapatawa. Totoo yan. Nakakalungkot. Bisita pa naman ang maintindihan. Kung ikaw na matagal na member yung umawa na ng umawa, hindi pa ako ang preacher na yun. Maluma na yun. Di lalo kang preacher, siguro sasagyain mo ng, huy, ano ka napanood mo kagabi? Paano pinag-uusapay giving? Huwag kayong maingay. Amen? Amen. Maging maganda kayong halimbawa sa mga bisita. Ha? Hindi yung ngos-ngos na lang ngos-ngos. Ano kasama naman na yan? Hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagpapatawa. Bakit? Hindi nakakatawa yon. Yung iba nga hirap na hirap mag-invite. Tapos ikaw naman, wala na invite, ikaw pa yung kinatisuran. Sapagkat kami ay nangungumusta ng mga uma-attend. At nasugagaan namin ang isa sa kinumusta. Kumusta yung pag-attend? Naku, ang ganda eh. Kaso lang wala akong maintindihan. Eh, bakit? May maingay kayong membro. Wala akong pinapangalanan ha? Gusto nyo malaman? Wala akong pinapangalanan. To whom it may concern. Pwede tayong lahat ay magkaganon. Tama ba? Dapat tayong mga kapatid ay magsiligtas kayo sa lahing ito. Tell me your companion, and I will tell you who you are. Birds of the same feather, flock togetherness. Amen. Gusto nyo ba lumago? Mag-advance? Sumama kayo doon sa malalago. Yun ang inyong laging puntahan. Ha? Sana may mapupuntahan nga dito. Okay, verse 41. Yan nga, nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan. Oh, hindi yan. Hindi yan ang puntos. Malaking puntos yan. Uy, yung puntos. Yung verse. Okay, ano sabi? Yan nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Alam mo yung road to advancement, be member of the church. Ulitin ko, ito'y palasak sa inyo. Ako'y kumakain ng kalderetang kambing. Bakit nga? Ano? Kumakain ako ng wheat bread. Medyo hindi na ng kanin. Matagal na. Siguro 1 buwang mahigit na hindi ako nakain ng kanin. Ang tanong, yung bang kinakain kong kambing, nagpapalaki na yung braso? Yung bang kinakain kong wheat bread, nagpapalaki na yung ilong? Pastor, sagya na yan. Ibig sabihin, lahat ng kinakain ko, walang epektong sa inyong katawan. Bakit? Hindi ko kayo sangkap. Paano kang lalago sa Panginoon kung hindi kanya sangkap? Are you with me? Yung masasarap na kinakain ko, hindi kayo maikinabang. Bakit? Hindi kayo kaduktong ng aking katawan. Lahat ng pagpapalang paglago, uri na pagpapala, hindi yan tatalab sa iyo kung hiwalay ka sa kanyang katawan. Kaya kung ligtas ka na, abay magpabautismo.
Pero sana ligtas. Dahil sakit ka ng ulo pag ikinabautis mo ang hindi ligtas. Dahil ang mapagpakumbaba, ligtas. Are you with me? Tuloy pa natin. Wala akong puntos dyan. Sila yung nagsipanatiling matibay. Gusto nyo ba lumago? Ay, huwag kang pawala-wala. Ha? Ay! Advance. God is able to advance your life. Una, the reality of advanced life, then the road to an advanced life. Ano yan? Sila'y nagsipanatiling matibay. Huwag kang good for 1 month. Good for 1 year. For 3 years. For 5 years. Dapat hanggat buhay tayo, magsikap tayo. Amen? Kayo'y lumaki ng ganyang, isang beses lang kayong kumain. O kayo'y hindi pa inaalok ay kain na ng kain. Kaya ka lumaki ng ganyan, patuloy kang nakakain. Paano ka lalago? Paano ka pagpapalain? Hindi ka naman tuloy-tuloy. Amen. Kayo mananatili. Kayo mananatili. Kayo masaya na iniwanan kayo ng ngipin. Brother, ano? Ay, hindi ako masaya pag ako inilisan ng lahat ng ngipin. Aring ilong na, kahit garni ako, hindi tuwang aalis sa akin. Amen? Kayo masayang iwanan ng inyong mga braso. Kayo masayang iwanan kayo ng dila. Ay, kahit maritis yan. Ayaw mo pa rin maiwanan ka ng dila. Hindi ka masayang iiwanan ka ng iyong mga sangkap. Nakakaapekto sa kabuuan kapag ang bawat sangkap ay hindi nagpapatuloy. Are you with me? Hoy. Gusto niyo bang pagpalain? Abay, manatili. Hoy. Hanggang kailan tayo titigil dito? Galas 3. Dapat tayo manatili. Huwag tayong patigil-tigil. Amen? Ano pa? Yan, saan? Alam mo, madami. Tuloy pa natin. Kasi pa alas 12 na, bilis ng oras eh. At ang takot ay dumating sa bawat kalwa at ginawa ng maraming kababalaghan ang tanda sa magitan ng mga apostol, verse 44. At ang lahat ng mga nagsampalataya ay nangagkakatipon. Kaya pag ikay mananampalataya talaga, dapat kasama ka sa pagkakatipon. At lahat nilang pag-aari sa kalahatan. Huwag kang yumaman sa sarili mo lang. Ang tunay na pinagpapala, pagpapala. Ang tunay na tinutulungan ng Diyos, nagiging katulong-tulong sa iba. Amen? Verse 45. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46. At araw-araw, pambira, araw-araw, tayo Miyerkules lang, hindi pa makapunta. Linggo, hindi pa makapunta. Paano ka nga advance? But kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, God is able. Araw-araw sila yung magpanatiling matibay sa pagkakais sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Verse 47. Na nangagpupuri sa Diyos. Alam mo, mag-a-advance ka talaga pag ikaw ay nasamba sa Diyos. Okay, last. 3 lang naman eh. The reality of advanced life, the road to an advanced life, then the root cause. The root cause of advanced life. Mga kapatid, huwag mong aakalain nalalago ka dahil may nakita ka lang crush dito. Alam mo, kapag ang pinunta mo dito, isuswertihin ka, hindi ka lalago. Kapag ang pinunta dito, may nakakita ka ng pogi, nakakita ka ng maganda, yan nga ang problema eh. Di ka na nga nag-akay, nag-alis ka pa. Problema talaga yan. Are you listening? Dapat ang cause ng advanced life, ang root,
Verse 47. Balik tayo sa verse 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatumo ng paglingap ng bayan at idinardag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw yun ang aliligtas. Sino nagdadagdag? Diyos. Hindi kayo dinagdag dahil lang pogi. Hindi ka dapat idinagdag dahil lang maganda. Hindi ka dapat idinagdag dahil naghahanap ka ng anunsyo. Pastor, ang ganda na yung verse. 3:16, tatayaan ko yan. 3:16. Sana'y narito ka, idinagdag ka ng Panginoon. Yan ang ugat. Are you with me? Amen? Pwedeng simula hindi ganon. Pero habang natagal, ang nakita mong dahilan, bakit ako'y membro ng God Disciple Baptist Church? Ako'y iniligtas ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko kay Ando, ikaw ang bahala magturo sa baptism. Kung kinakailangan ng 3 months, turo ng 3 months. Para maraming alam. Hindi sa gusto mo lang. Dapat alaman mo. Karami ditong nabautismo pagkatapos ay wala na. Naturuan na yun. Di lalo kung hindi pa. Are you with me? Wala tayong tinatangi dito. May proseso tayo. At kung sa ganyan ka pa lang, ay hindi ka marunong sumunod, paano pa? Na nangagpupuri sa Diyos at idinaragdag ng Panginoon sa kanila araw-araw. Dapat Panginoon na nagdadagdag. Alam mo, pag Panginoon na nagdagdag sa iyo, kahit ang daming makakita mong katitisuran, andiyan ka pa rin. Bakit? Diyos ang naglagay sa iyo. Kung kayo marami na ikitang katitisuran, mas marami ako. Bakit? Una ako sa inyo. Pero bakit ako nandito pa rin? Kasi Diyos ang nagdagdag. Amen? Oo. Acts 1:8, darating sa inyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Alam mo, ang root cause, kapangyarihan ng Holy Spirit. Talagang gumawa sa atin. Marami pa akong talata Siguro ito na lang. Philippians chapter 2, verse 13 and 1 and 6. Ito na lang. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya ka makakapagpatuloy, Diyos ang gumagawa. Pagdating sa verse 6, chapter 1, verse 6, hanggang kailan ang paggawa ng Diyos? Tingnan nyo na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin. Hindi yan hanggang gitna lang. Are you with me? Kapag Diyos talaga ang gumawa, lulubusin yan hanggang sa rapture. Pero kapag ang iyong pundasyon, ang root ng iyong pagpunta din nakita ko si Romel. Marami may gustong bakla diya. Nakita ko si Romel. Paano kung si Romel ay mag-mission na? At di mo na makita? Wala na din Goodbye, God is able. Vice versa, lalaki ka. Amen? Nakita mo si Tunet. Bet pareho yata kayo nakuha ang illustration. Paano kung si Tunet ay lelang na? At saka may sinagot na iba. Aray na po! Sabi na nga baga Kaya pumunta ka dito dahil ni Kristo. Tatagal ka pag si Kristo. Pero pag si Kristita at si Kristito, ay nako, para kang mosquito. Hindi ka tatagal. Hindi yan matibay na salalayan. Si Kristo ang matibay na sandigan. Amen! Gusto nyo ba kayo ay umag-advance? Number 1, the reality, the road, and the root. Kapag ang Diyos ang nagsimula,
Tatapos. Kaya tayo iniwala ang kaligtasan ay tiyak. Hindi ka iiwanang bitin. Ay, paano pa sa may backslider? Tatago pa kanya ng Panginoon kung talagang anak ng Diyos yan. Kaya matakot kayo, ang tagal-tagal mo nang wala sa Panginoon, masaya ka pa. Walang nangyayari. Naku, baka anak sa ligaw yan. Ang tunay na anak ng Diyos, tatago pa ka ng Diyos. Pag matigas na ang ulo sa Diyos. Are you with me? Amen. The root cause. Kaya makakapagpatuloy ang Diyos mismo. Hindi ko na babasahin lahat. Dahil hindi ko alam, 3 puntos, kinulang pa rin ako sa oras. Kasi ganyan kasarap magbulay. Ganyan ang salita ng Diyos. Maliwanag ko ba? Ayaw bang buhay may pag-asinso? Dapat. Bakit? Ang ugat niyan ay Diyos. Ha? At ang paraan ng Diyos ay tunay at wagas. At ang pagtatagumpay, hindi naman laging material. Bonus na lang yun. Maliwanag ko ba? Sa aming mga bisita, maliwanag ko ba? Sa ating mga matagal na, maliwanag ko ba? Tayo ba'y kahit paano yung umuusad-usad na? Kahit paano umuusad-usad na? Dito ako magtatapos. Ang inay ko, mahilig yan sa sa anting-anting nung buhay pa. No? Ngayon, may taga-Minduro na nagtinda ng bato. Nasabi niya, arihoy, lagyan nyo ng kalamansi. Yan ay gagalaw. At yan ay lalayo. Abay, napagalaw nga, bili ang inay gumalaw. Nalagyan ng kalamansi, bili Yun. Sumara ang aming tindahan. Naubos ng mga mangungutang. Magaling pa yung yung bato. Napagalaw, umasinso. Pero yung aming tindahan, sarado. Pero nakakaloko pagka gumagalaw. Lalo yung tunay, dapat may paggalaw. May pag-asenso. Amen? Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po naman.